Nang dumating si Sandro sa bahay nila Jasmine ay nasusunog na ito at nakita niyang may 2 bag sa labas na halatang aalis sana ang mag-ina. Agad namang rumisponde ang mga pulis kasama si Chief Esteban na dating katrabaho ng tatay ni Jasmine habang umiiyak naman ang mga kaibigan nila kasama si Mang Berting. Ang bangkay ni Aling Rosita pero sinaad ni Esteban kay Sandro na hindi kasama si Jasmine sa mga namatay dahil walang nakitang buntis sa mga nasunog na katawan na malungkot din ito dahil hindi niya akalain na mangyayari yun sa pamilya ni Jasmine. Sabay pinaliwanag niyang siya yung naghahanap sa nagngangalang Arthur. Agad namang pinuntahan nila Vito at Iris yung hideout nila kung saan dinala ni Diego si Jasmine. Habang sinampal-sampal ni Diego si Jasmine dahil ayaw niyang sabihin kung asaan yung pera na binigay ni Tyrone sa kanya, pero imbis na umamin nito ay nagmatigas pa siya, kaya puro dugo ang bunganga niya dahil sa paghampas ni Diego, kaya dinuraan niya ito na dahilan na tinutok ni Diego yung baril niya at binantaan niyang baka gusto niyang isunod niya yung anak niya sa nanay niya. Sabay sinabihan pa niyang mas magaling pa siya kesa sa mga tao niya at tinanong niya kung sinong nagturo sa kanya, sabay umalis na ito. Agad namang sinalubong ni Diego sila Vito at Iris pagdating nila sa hideout na sinabihan niyang matapang si Jasmine na kahit kabuanan niya ay lumalaban pa rin na wala silang kaalam-alam na nakatakas na ito. Tinanong pa ni Iris kung isosurrender nila si Jasmine sa mga pulis. Naganamang sinabi ng daddy niya na hindi nila yon gagawin, lalo't madami na siyang alam, kaya tinanong ulit ni Irish kung anong gagawin nila na pinaliwanag naman ni Vito na kapag nakuha na nila yung impormasyon na gusto nila ay siya na ang bahala. Pero laking gulat nila nang wala ng tao sa kwarto kung saan kinulong ni Max si Jasmine at napagtanto niyang dumaan ito sa bintana, kaya nagalit si Iris na sinagawan niya silang hanapin nila ito at kinuha pa niya yung baril ng tao nila at agad siyang naghanap na kahit sinabihan siya ng daddy niya na bumalik siya sa kanya. Dali-dali namang tumakbo si Jasmine hanggang may nagpaputok sa likod niya, kaya huminto ito na agad siyang binalaan ni Iris na subukan niyang gumalaw at sinabihan niyang sigurado siyang kilala siya nito at tinanong niya kung matagal nilang plinano ni Tyrone ang panluloko sa kanya at kung ilang buwan o taon na nilang niloloko, pero pinaliwanag ni Jasmine na hindi niya alam na may asawa si Tyrone, pero sinigawan siya ni Iris at sinabihan niyang pareho silang sinungaling, kaya sinabihan siya ni Jasmine na siya ang nagpahanting sa kanya, na dinamay pa niya pati nanay niya, pero pasigaw na sinabi ni Iris na kasalanan niya yun, na baka plano pa nilang magbagong buhay ni Tyrone sa ibang bansa, pero sinaad ni Jasmine na wala siyang alam sa mga pinagsasabi niya, pero giniit ni Iris na milyong-milyon ang ninakaw ni Tyrone sa kumpanya nila, kaya nagmakaawa si Jasmine na maniwala siya na tapos na sila at wala na silang koneksyon, pero sinabi ni Iris na yung pinagbubuntis niya ang koneksyon niya sa asawa niya, na unti-unting humarap si Jasmine sa kanya, sabay inagaw niya yung baril at nanlaban ito hanggang makalabit na Iris, pero sa kanya tumama ang bala. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.